Ngayong araw nga ay malaki na ang improvement sa ating modern bamboo house at meron na tayong lutuan sa taas. Sinalubong nga tayo ng napakagandang umaga ngayon. At sakto din kasi medyo maayos yung tulog namin kagabi. Alas 9 na nga ng umaga at kailangan na namin bumiyahe papuntang farm. Si Inday Jenny pala to at ako pa rin yung mapapakinggan nyo ngayon. Kailangan pa kasi ni Norme ng mahabang pahinga. Lagpas isang buwan na nga kami pabalik-balik sa farm. Simula nung nagpagawa tayo ng fish pond at daan doon. Parang naging routine na din namin to. July 25, 2024 nga pala nagsimulang mag-develop dito. At kung iisipin mo, napakalaking improvement na talaga ang nangyayari. Kasi dati nasabi na namin na yung mga damo dito ay halos lagpas tao talaga, hindi talaga makakapasok. Literal talaga na from zero to. At sa awa ng Diyos, nakakaya naman namin. Kasi may mga unexpected blessing na dumadating din. Parang alam talaga ng Diyos yung desire namin. Pag gusto mo talaga yung isang bagay, gagawa at gagawa ka ng paraan para matupad to. Basta sabayan lang natin ang pagdadasal at tiwala sa Diyos. Nalagyan na nga pala ng bamboo dito sa gilid ng hagdanan natin. At alam nyo ba, ang isa sa nakakapag-excite sa amin ay yung mga design nila mismo sa bamboo. Yung mga puno, bundok, bulaklak, ganun. Siguro sa next vlog ay makikita nyo na yun. Ang ganda na nga tingnan ng veranda natin ngayon kasi nabalot na ng bamboo. Pag wala na yung mga exist na bamboo dyan, siguro mas gaganda pa talaga to. Huy, nakakakilig na talaga. Sabi nga nila, ang bilis lang mangarap pero ang hirap gawin. Totoo naman talaga. Sa process kasi na tinutupad mo yung pangarap mo, marami kang ma-encounter na problema at may mga bagay na kailangan mong i-sacrifice. Syempre, hindi din mawawala yung sakit sa puso dyan. Hoy, hindi yung literal na sakit sa puso ha. Ang ibig kong sabihin, mga sitwasyon na nasasaktan ka at ang mga bagay na kahit ayaw mo mangyari ay nangyayari. Ito na nga pala yung fish pond natin, may mga damo na sa gilid. Ang rason kung bakit hindi pa namin ito nasimulan ay wala pa kaming malakas na agos ng tubig. At syempre, hindi pa kasi tapos yung modern bamboo house natin. Kailangan kasi pag nasimulan natin to, may magbabantay din dito. Pinuntahan pala tayo ni Norme ngayon kasi tayo yung nag-e-edit. Pero kahit masama yung pakiramdam niya, nagvi-video pa rin siya. Hay naku. Basta ang masasabi ko lang, pag may mga problema kayong na-encounter, huwag kayong matakot harapin to. Kasi dalawa lang yan, either may matutunan kayo or tinetest yung katatagan nyo. Ito na nga pala yung mga bamboo na ilalagay sa haligi. Ito na yung sinasabi namin na babalutin lahat yan ng bamboo. Kaya sa mga nagsasabi dyan na Coco Lumber House, huy, panoorin nyo to. Tinatapos na din yung isang insulator sa taas. So for sure, mas magiging maganda to tignan. Yung lutuan at lababo natin sa taas ay patapos na din. At hindi lang yan plain ha kasi magde-design pa sila dyan. Ginagawa na din yung mga insulator sa dalawang kwarto. Medyo nalilito na nga kami kung sino yung unang bibidyohan namin dito kasi kanya-kanya na sila sa pagtrabaho. Tignan nyo naman yung view natin sa hagdanan, no? Sobrang ganda. Wow, legit na legit. Kinakabitan na nga ni sir ng bamboo yung haligi natin. Gusto lang din pala namin magpasalamat sa mga taong sumusuporta at sumubaybay sa mga videos namin sa pag-develop dito sa farm. Yung iba nga parang mas excited pa sa amin eh. Salamat din pala sa concern at mga suggestions nyo. Ikaw na nanonood, tagasan ka nga, comment mo naman para malaman natin kung saang lupalop na nakarating tong mga videos natin. Sana kung makapunta man kami sa mga lugar nyo, makapaghanda tayo ng Bisaya na manok pero wag kayo mag-alala kasi mag-aalaga kami dito sa farm. At kami na lang siguro yung magdadala ano. Para sureball na talaga yung tinola natin ba? Mahirap na kasing umasa sa panahon ngayon. Tayo lang ang masasaktan. Ow! Pagkatapos ko nga mag-edit at nakaakyat ako, nadatnan ko si Norme na natutulog. Akala ko tinola na yung ino-open ko ba? Mukha pala ni Norme. Hala, si Norme humihilik. Pero alam nyo ba, bihira lang talaga tong humihilik. Ibig sabihin, pag humihilik to, grabing pagod na talaga nararamdaman nito. Ote, para talagang may nagpuputol ng kahoy ba sa sobrang lakas ng hilik niya. Syempre, hindi muna natin siya dinistorbo. Kasi may magagalit na naman yan at ibabasya ko. Yung marang na lang nga lang yung pangpalipas oras namin ni Vaj. Pasalamat na lang din talaga ako na nakatulog siya. Kahit papano ay maiibsan yung sakit ng ulo niya. Parang ako lang din naman yung sakit sa ulo. Huy! Dito nga pala sa ginagawa ni sir, dito yung hanging na upuan natin. Ote, may hanging no. Medyo nahirapan nga sila dito sa pagtapos sa lutuan sa taas. Since wala na yung ibang napapatungan nila. Pero alam naman namin na kayang-kaya nila kasi sanay na silang gumawa ng modern bamboo house. At dahil nga mas madami na sila ngayon, mas mapapadali to. Parang seconds to play na lang to ba? Pero yung akala mo na wala nang magiging problema. Alas 3 ng mandang hapon ay biglang lumakas yung ulan.
Syempre, ginising natin si Norme kasi mauulanan siya dun sa pwesto niya kanina. At nung nagising siya, pinakpak niya agad yung marang. Ito nga kasi yung isa sa rason kung bakit gustong-gusto niya dito sa farm. Kasi napakaraming prutas. Yung ulan ngayon ay may dalang hangin na naman. Parang kailangan na din talaga namin masanay na ganito talaga dito. Ang ulan ay may dalang malakas na hangin. Ang kagandahan nga ngayon na kahit umuulan, tuloy pa rin yung paggawa nila sa modern bamboo house natin. Kasi nga, may bubong na tayo. Nung tumila nga ang ulan ay napagdesisyonan namin na magdagat kami. Huy! Pag si Normie Garcia talaga yung kasama nyo, masanay na kayo. Pag magdesisyon, agad-agad talaga yan. Ratsada yan, oy. Sana lang talaga ay hindi kami gabihin sa daan ngayon. O yan yung muka ng magala na kahit hindi okay yung pakiramdam, gala pa rin. Let's go ta, oy. Sakit sa ulo lang yan, magala tayo. Bandang alas 5 nga ng hapon nung nakarating kami dito sa Maragusan. Alam nyo ba, ang klima dito ay parang Baguio din. Pero sa Mindanao lang to, ha. Grabe, ang dami talagang galaan dito sa Mindanao. Sa isang lugar kasi napakaraming spot na pwede mong pagpilian. Siguro kulang talaga yung isang taon mo ba? Ang kagandahan lang din talaga sa Mindanao ay parang halos lahat ng klema andito na. Complete package na, oy. Gusto nyo malaman kung bakit nasabi namin yan? Balikan nyo yung videos namin nung nag-Philippine Loop kami. Andun sa Inday Jenny. O, diba? Sobrang ganda nga pala ng pinagsistayan namin ngayong gabi. Makaka-relax ka talaga. Manifesting na naman to na magkakaroon tayo ng beach resort. Huy! Syempre, pag mangarap tayo, sagarin na natin. Ano, nag-bracelet sa bokbok. Kana, si Genie man eh. Bracelet. Unsa ni tawag ana? Bracelet daw. Binigyan nga pala kami ni ate ng wine pang patulog daw. Pero nung tinikman namin, parang sasakit naman lalo yung ulo namin nito. Hindi kasi talaga kami sanay sa mga ganito. Gala lang talaga yung bisyo namin ba. Masaya nga pala si Normie ngayon. Kasi sa wakas ay masusubukan na niyang imaneho yung pangarap na sasakyan niya. Sana all. Yung ngiti niya hanggang tenga. Mudagan. Kasugudagan. Oh, kumusta naman yung pagdadrive mo sa dream car mo? Okay na okay, Day. Kasi parang wala kang nahawakan na manobela ba? Oh? Ano lang yung nahawakan mo? Hangin? Hangin lang. Ay, babalik na natin sa may-ari. Oh, Next time na lang, May. At least nakapag-experience tayo. Oo. Ano, sulit na sulit ba? Sulit na sulit, May. So, lagi, pag milyonaryo na ako, bibili talaga ako ng 10 niyan. Kinaumagahan nga, ganito kaganda yung view namin. Charo, hindi mawala ang sakit sa ulo niyan. Masaya lang din kami kasi kahit sobrang busy ay napaglalaanan namin ng panahon yung sarili namin na makapag-unwind kahit papano. Hala, gabugnik man duha. O siya, hanggang sa muli. This is Inday Jenny, signing off. Bye! Humihilis yung aso.